na buhay, ang Ama ng ating Panginoon Kristo. At ganoon din sa ating Panginoon Kristo na patuloy na nagiging inspirasyon natin upang patuloy tayong humawak sa kanyang mga banal na salita. At good morning sa ating Diyos, sa ating Panginoon Kristo at sa inyo mga kapatid kong sa pananampalataya kay Kristo. Muli, supposed to be dapat nung last week, ako yung nakaschedule, subalit talagang yung preparasyon ayokong madaliin. Yung pagod, yung puyat, at hanggang ngayon talagang hindi pa rin ako nakaka-adjust sa oras dito sa Qatar at nandun pa rin yung jet lag. Subalit, mabiyaya ang Diyos dahil kahit na tayo nasa ganitong mga kalalagayan, alam natin na buhay yung Diyos na pinagsisilbihan natin. At siya ang gagabay, siya ang kikilo sa buhay ng bawat isa sa atin at siya ang magbibigay ng sapat na kapahayagan. Dahil nung dumating ako dito, maraming mga bagay na pagbabago, maraming mga bagay na mga dapat ma-overcome, subalit ang Diyos ang patuloy na gagabay sa atin. Dahil alam natin, we are standing on the rock of revelation of our Lord Jesus. That is the revelation of our Lord Jesus Christ. Who our Jesus Christ is, at ito ay hayag na hayag sa atin. Kaya kahit na anong sabihin ng ibang tao, kahit na anong sabihin ng ibang relihiyon, kahit na anong sabihin ng mga ibang congregation, alam natin kung saan tayo nakatayo. At hayag sa atin kung sino at papaano tinayo ang iglesyang ito. Hindi sa tao, hindi ng iglesia, hindi ng organisasyon, kundi itinayo tayo sa kapahayagan ng ating Panginoong Kristo. So, purihin ng Diyos at mga kapatid, pwede pa tayo magsitayo at basahin natin ang ating banal na kasulatan sa Romans 9. Verse 9 hanggang 13. 10 hanggang 13. Sabi dito, Romans 9:10, and not only this, but when Rebekah also had conceived by one, even by our father Isaac, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that call it. It was said unto her, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. So, purihin ng Diyos, dumalangin tayo sa ating Diyos na buhay. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Lord God, nandito po ang inyong lingkod. Kayo pong patuloy na gumabay sa akin, maging sa mga dilang ito na umaasa lang ng tulong at ang awa ng inyong mga kapahayagan. Lord God, tulungan niyo po ako at i-adya mo po ako sa anumang uri ng gawa ng masama, Panginoon Diyos, kayong patuloy na gumabay maging sa gawain ito, Lord God, at sa mga sasabihin ko, Lord God, nawa kayo ang patuloy na magtago sa akin sa inyong likuran at kayo po ang mahayag, kayo po ang madakila, kayo po ang mapuri, kayo po ang makita, hindi po ang munting lingkod na ito, Lord God. Muli nagpapasako po ako sa inyong mga banal na salita. Alam po Panginoon Diyos, na sa oras na ito, Lord God, kayo po ay mangungusap at umaasa po kami ng mga biyaya, mga salita ninyo na alam po namin na ito patuloy na magpapatag sa aming pananampalataya, Lord God. Muli o Ama, kayo na po ang bahala at kayo po ang magdagdag ng mga salita at hindi ko po isinulat ang mga bagay na ito ng ayon sa aking kalooban, kundi umaasa lang po ako sa inyong mga kapahayagan, Lord God. Ito po ang aking mga samo at dalangin sa inyo, Lord God, na nawa, buksan niyo rin po ang puso at isipan ng mga kapatid ko, Panginoon Diyos, maging ang mga nakikinig sa internet, Lord God, ang aming mga pamilya na malalayo sa amin, Lord God, na umaasa rin po ng mga kapahayagan at unawa at mga biyaya ng inyong mga banal na salita. Kami po ay patuloy na nagpapasakop at po kami mga ginagamit nyo sa pagtayo sa pulpito ko, Lord God, na patuloy na masumpungan kami sa biyaya ng inyong mga banal na salita, hindi sa turo ng tao, hindi sa turo ng iglesia, kundi sa kapahayagan ng aming Panginoon sa Kristo. Patuloy po kami ng paggabay at sa oras na ito, Lord God, kayo po ang mangusap, kayo po ang magturo sa bawat isa sa amin. Binabalik namin ang pinakmataas sa papuri at pagsamba, ang pasasalamat na ito, Lord God, sa dakilang pangalan ninyo, butong na anak, ang aming Panginoon sa Kristo. Amen. Pwede na tayo sige po mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, alam natin sa pagkakataong ito, sa panahon natin ito, napakagulo ng mundo. Sa dami ng mga nag-aangkin na Kristiyano, sa dami ng mga nagsasabing kami ang totoo, kami ang katotohanan, kami ang nasa tunay na salita, kami ang may tunay na liwanag, kami ang may mga tunay na revelation,
At ito ay nagmamanifest sa panahon ng, alam natin na ito ay yung Laodicean Church Age. People's right, lahat ay nagsasabi na sila ng totoo. At maging ang mga tao sa karnal nilang pagkaunawa, maging sa pamumuhay na karnalidad, may karapatan sila. Sumasama kami sa uso. Ito yung uso. Ito yung bagay sa panahong ito. At makikita nung nagbakasyon ako mga kapatid, dati mga pananamit lang ng mga blouse ang makikita mo na talagang very revealing. Pero ngayon, normal na normal, makita mo puro mga naka-shorts ng mga kababaihan natin sa Pilipinas. Bihira ka na makakita ng mga mahabang mga pantalon. At nagagalak pa rin ako mga kapatid dahil may nakikita pa rin ako mga nakadamit na talagang Kristiyano. Kasi yun ang parating yung agaw pansin sa akin na makita ko sigurado, sabi ko, kahit na alam ko na denominational church ang bibilangan nila, pero nakikita ko pa rin na meron pa rin na nangungusap pa rin sa kahit na anong maliit na mga tao na patuloy na kahit na papaano sumusunod sa salita ng Diyos na kung ano yung antas ng kanilang pagkaunawa, nasusunod pa rin nila. At sa atin ngayon, sa pagkaunawa natin, sa banal na salita, sa mga revelation na natanggap natin, perfection ang hinihingi ng Diyos sa atin. At alam natin na hindi lamang ang bawat isa sa atin ang patuloy na nagdanasal sa pagkakataong ito, kundi yung mga pamilya natin na malalayo sa atin. Hinihiling natin at hindi lang tayo ang makaunawa ng mga bagay na ito, kundi yung mga pamilya natin na malalayo sa atin. So, maraming mga bagay mga kapatid dahil nagtangka rin akong gusto ko talagang ibahagi muli sa aking mga magulang. At pag nagkakaroon ako ng pagkakataon na ibahagi, at nabanggit nga ng auntie ko nung minsan dumalaw siya doon sa father ko, nagkausap-usap kami. Napunta siya doon sa anak niya, JIL yung anak niya. At sabi niya, bakit doon sa kanila? Kasi Katoliko yung auntie ko, yung anak niya, JIL. Sabi niya, bakit nagko-concentrate lang sila doon sa Old Testament? Nabanggit yung si David. Tapos sabi ko, kasi tipo at larawan niya ng ating Panginoong Kristo. Pero sa kanila hanggang doon lang, wala nang pinaliwanag kung ano yung relasyon niya doon sa bagong tipan. So pinaliwanag ko ngayon, may nababanggit ako sa kanya na laban doon sa katuruan ng Katoliko, pero hinihintay ko silang mag-react. Subalit, wala, tahimik lang sila. Hinihintay kong magkaroon kami ng conversation, pero wala talaga. So, hanggang sa nakikinig na lang sila, tapos wala nang reaction. So sabi ko, hindi na dapat na ituloy mo pa yung dahil walang magiging mas pinipili pa nilang yung carnal na usapan na tungkol sa buhay, tungkol ano pang mga plano, ano pang mga ganito. Pero pagdating sa spiritual na bagay, kitang-kita mo yung espiritu na nangungusap. At kahit alam mo na meron kang gustong ibahagi sa kanila na katotohanan, subalit talagang parang patay mali siya. So mga kapatid, sa pagkakataong ito mga kapatid, makikita natin na dalawang puwersa ngayon ang nangungusap sa panahon natin ito. At when God created heaven and earth, in the beginning there is eternal peace. In the beginning there is eternal harmony. In the beginning there is only one leading spirit. But when God found an iniquity in one of His anointed cherub, dito nagkaroon ng isang espiritu na gustong higitan ang katatayuan at kapangyarihan ng Diyos. At dito nagumpisa ang kaguluhan sa mundong ito. Sabi nga sa Ezekiel 28:14, "Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou was upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stone of fire. Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created till iniquity was found in thee." So alam natin na ang anointed cherub na ito ay si Lucifer. Sabi nga sa Isaiah 14:12, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mountain of congregation in the sides of the north.
I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. At si Lucifer, alam natin dati, he is the bearer of the light. Kaya nga Lucifer, yung luz na sinasabi. Siya yung kanang kamay ng Diyos. Siya yung napakagandang angel. But when iniquity found in him, ang anointed cherub na ito ay naging kalaban ng Diyos. At ito ay tinawag na Satanas, the adversary of God. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. At sabi nga sa Revelation 12:7, and there was war in heaven. Michael and his angel fought against the dragon, and the dragon fought his angel, and prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angel were cast out with him. Dito na nag-umpisa ang battle between good and evil. The battle between God and Satan. At ito yung nangyari sa kalangitan, mga kapatid. At sa talino ng kalaban ng Diyos, 1/3 ng angel kinaladkad ni Satanas, at ito'y dinala sa napabagsak dito sa lupa, inihagis. Ganito ka-powerful ang talino ni Satanas. At upang hindi na lumala ang damage na ginawa ni Satanas sa mundo, kasi nung siya itapon dito sa mundo, nagkaroon na ng kaguluhan dito. God preserved His earthly creature, at nangyari ito sa panahon ng Genesis 1:2. Kaya yung Genesis 1:1 and Genesis 1:2, ito ay talagang napakahiwaga, mga kapatid. At alam natin na ito madalas na natin binabanggit dito, at ang makakaunawa lang nito ay yung merong sapat na pagtawag sa Diyos. Sabi nga, dahil in Genesis 1:1, in the beginning, God created heaven and earth. So, when God created heaven and earth, God created heaven and earth perfectly. Ang sabi sa Isaiah 45:18, for thus saith the Lord that created the heavens, God Himself formed the earth and made it. He had established it. He created it not in vain. He formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is none else. So, pagdating sa Genesis 1:2, ito ay walang anyo at walang laman. So, nagkukontradict ba ang salita ng Diyos? Hindi pwede. Kailangan lang maunawaan natin ang ibig sabihin ng Diyos. So, from verse 1 to verse 2, pag ipapasok natin yung Isaiah 45:18, magkakaroon ng kaguluhan. Subalit, pag tayo ay may tamang espiritu at ang espiritu ang espiritu ng Diyos ang nangungusap sa atin, magkakaroon ito ng kaliwanagan na ganito para ang nangyari noong unang panahon. Ito ay hindi nakasulat. It is unwritten. But from that written word, mayroon tayong revelation upang maunawaan natin ang mga bagay na ito. Kaya malaki ang agwat ng Revelation verse 1 and verse 2. Maling ito ay million or billion of years. Maraming naganap na pangyayari in between this 1 and 2. Dito nagkaroon ng malalaking creatures ang Diyos. Kaya naman may nakikita ang mga scientists, ang mga archaeologists ng mga malalaking buto ng mga dinosaurs. At ito ay hindi nabanggit sa chapter 1 ng Genesis sa creation niya. Walang ang pinakamalaki, yung balyena. So makita natin, sa Genesis 1:2, dito nagkaroon ng Ice Age. At ito ay natala na rin sa history o sa mga geological investigation nila. Kaya nawala ng laman at anyo ang mundo. But when God recreate it again, ang sinabi niya, let there be, bring forth. God made, God created. Halo-halo na. Hindi na lang na generate niya na lahat ng bagay. Meron ng existence before. So, pinasibol na lang yung mga nandun sa ilalim, yung mga seed na nandun sa ilalim na preserve ng Diyos, lumabas na lang ito. At yung iba, generate niya. Yung iba, pinalabas niya. So, God replenished it again. So, what is the meaning of replenish? It means to fill up again. So, it means that meron ng laman before. So, itong hiwagang ito, mga kapatid, hindi ito nasusulat. It is unwritten. So, at may ginamit ang Diyos para dito. Hindi ito nanggaling sa sarili kong karunungan, hindi ito sa aking sariling kaunawaan, kundi may ginamit na propeta ang Diyos upang mangusap ng mga ganitong bagay. So,
Now, we can read the Bible word for word aloud. We can hear the word of God. Tama? Now, the question is, do we receive it as God wants us to understand? Did we receive it dahil alam natin ito ay galing sa Diyos? O tinanggap natin itong salitang ito dahil ito ay dahil sa ating sariling pangunawa? So, ang pamagat, mga kapatid, ng mensaheng ito, hearing, receiving, and acting. Doon sa receiving, nilagyan ko lang ng isnas na recognizing. Kasi, yun din ang parating sinasabi ng propeta na, you heard, it means na, hindi lang narinig mo, kundi naunawaan mo. So, may dalawang espiritu, mga kapatid, na nag-uudyok sa atin sa panahon natin ngayon. Kung paano natin tatanggapin ang salita ng Diyos na ating narinig, sa paraan ba natin o sa paraan ng Diyos? Kaya nagkaroon ng matinding kaguluhan dito sa mundo dahil marami ang gustong makalapit sa Diyos sa kanilang paraan, hindi sa paraan ng Diyos. Kaya nagkaroon ng maraming mga relihiyon, maraming mga kaguluhan sa mga kanya-kanyang doktrina at mga hinahawakan nilang mga aral. So, at mula nung mahulog sa kasalanan ng ating unang magulang sa halamanan ng Eden, there is always a warring spirit. The seed of a woman and the seed of the serpent that is behind on the seeds. Kaya as we read the scripture, itong mga nauna natin binasa, ang mundo ngayon ay hawak ng dalawang puwersang ito. The two great religious forces, and that is soon coming to its head. Papunta yan sa kanya-kanyang mga ulo. And expect always a great showdown. It is well represented in our scripture reading today, the two sons of Isaac, Esau and Jacob. They are both come from the same father and mother, the same source. The Holy One that foreordained of God, Isaac, and was told by God to his father 25 years ago, kay Abraham sinabi na ito. And these two sons was in the same womb. And they came in this world pushing and fighting. Agawan sila sa paglabas. And always war. At war with each other. Lagi magkaaway ito. And will be fighting until the end time. Spiritually, physically. So, ngayon makikita natin hanggang ngayon nangyayari ito sa bansang Israel. So, the world is seriously gripped today in these forces. And in this end time, there is also an spiritual war. Between the good and the evil, between the light and the darkness. And it also came both from the same way. The same sexual birth. Lahat ng tao ngayon ay pinanganak ng sexual birth. Pero mayroong mga tatawagin ang Diyos out of that birth. So makikita natin, mga kapatid, sino ang espiritu na kumukontrol sa bawat isa sa atin. The carnal believer, ito ba yung kinabibilangan natin? O the spiritual believer, ito ba yung kinabibilangan natin? Two great spirit moving to its believer, the saved and the lost believer, manifesting their fruits all through their ways. Talagang dire-diretso yan. Kung ano yung linya nila, dun yan. Hindi mo maalis yan. At makikita natin na si Esau ay sumisimbolo ng isang karnal na mananampalataya. He was an earthly man, favorite of his father, and was very religious inclined. His religion is just like the world today, mga kapatid. Very carnally minded, very materially inclined, and very worldly focused. And mostly having, pasin ninyo, ang mga gospel nila, yung kaninang our life worthy of the gospel. Sabi niya, mostly they're having the gospel, but ito ay only a social gospel. Some sort of an entertainment to the people.
So, making themselves at home with the Word of God, basta gumawa ka lang ng mabuti, okay na. Walang tagpasan. Mga kapatid, nung nasa bakasyon ako, may binalita ang SWS, yung Social Weather Survey, na kumukunti na yung antas ng mga Katoliko. Parang nabawasan na lang from 60% naging 30-something or... Tapos, in-interview yung mga tao. Bakit umaalis ka sa Katoliko? Kasi pabalik-balik lang naman yung kanilang mensahe. Yung sermon, paulit-ulit. Wala akong parang, kuminsan pati, ang pag-upo ko doon, ang makikinig ko, politika. Yun ang nagiging reason nila. So mga kapatid, kahit na yung mga simpleng mananampalataya na walang tamang unawa sa salita ng Diyos, nakikita na nila kung ano yung espiritu na nandun sa iglesia. So, kasi ang gusto lang nila, tumulong sa kapwa, huwag kang mag-argabyado ng tao, okay na yan. Sumali ka sa mga foundation. Mga artista, marami yan. Yung mga tumutulong sa mga atwas na nasakuna, na nalindol o nabahaan. May mga organization na pouring millions of money to the needy and the poor. Hindi natin pwedeng pantayan yung mga ganung bagay. But holding on to their church doctrine, yun ang problema. Mabuti yung ginagawa nila, pero ang hawak-hawak nilang doktrina ay ayon sa turo ng tao. Partly considering the Bible, concentrating on Christian maturity, love, peace, joy, and giving. But how can anybody be mature, giving love, peace, joy, and all these givings, without proper understanding of how God's way of doing it? Yun ang nagiging problema. Mostly today, we are manifesting our life in a very Peleo way. We need to understand and receive the Word of God in agape way. Doon sa gusto ng Diyos, hindi sa gusto ng tao. Reading between the lines and seeing the truth behind the Word of God upang masunod natin ng tama ang gusto ng Diyos para sa atin. Unlike the carnal believer, attending church service para lang mapakita yung mga damit nila, normal yan. Kahit sa ang mga maging denominational churches, para makita yung magagandang damit nila, yung mga sapatos nila, yung mga hairdo nila, o yung mga uso ba sila, very much active to the church activities. Yung mga fun run, yung mga Christmas activities, mga Easter activities, yan ang talagang panghatak nila eh. Sabi na, may magaganda kaming mga sisters, mayroon kaming mga pagkain na naka-ready para sa inyo. Umattend ka na lang, yun na lang ang gagawin mo. So, yun ang mga pang-inganyo nila. Subalit para sa atin, ang pang-inganyo natin ay ang salita ng Diyos. Ang kapahayagan ng salita ng Diyos naman, ang hindi rin matanggap nila. Kasi pag salita ng Diyos, maraming gumagawa rin na salita ng Diyos yung pinang-inganyo nila. Subalit sa atin, yung revelation ng salita ng Diyos, yun ang hindi nila matanggap. So, yun ang napakahirap tanggapin pagka yun ang narinig nila. So, sprinkling baby on baptism rite. Put on the book of the church, andito na yung baptismal certificate na kailangan every doon sa mga transaction mo sa school, kung saan ka mapupunta, kailangan mo yan. So, requirement. So, makita na, inilagay na sila sa book ng church at sila ay pag-aari na ng church. But man, sabi nga ng ating prophet, but man is not a property of the church. Neither he is the property of the state. Man is a property of God. And we, as a body of Jesus Christ, the spiritual believer, we belong to God because we are bought with a great price. Ano ba yung great price na ito? It is our Lord Jesus Christ. More than 2,000 years ago, His blood is spilled in the cross of Mount Calvary upang lumabas yung mga hinirang ng Diyos. But the carnal believer, just like Esau, they are the property of this world. And also, they are bought of a great price of
this world. Kaya naman, tinan nyo, masyado silang nakatingin sa kayamanan ng mundong ito. Even the churches, pinagmamalaki na yung magaganda nilang church. Parang yaan, talagang patayugan sila ng church, patulisan. Kaya naman, ang tao, they feel the sense of belonging, na ito ang katotohanan, na ito ang kaligtasan dahil marami kami, malaki at maganda ang church namin. Ganon din yung nakasharing namin kagabi. Pa na kami, international na kami. Tingnan nyo sa YouTube, tingnan nyo sa internet, nandun na kami. So makita mo, what is the use of having those things na hindi ka naman pala hinirang ng Diyos? Kahit na sabihin pong napakarami nila, bilyon ang panyo, ang membro nyo, pero hindi ganun ang pagtawag ng Diyos. Sabi niya, for many are called, but few are chosen. So, kukunti lang ang pinili. Kung marami kayo, mag-question na kayo. Tama ba yung pananampalatayang hawak-hawak niyo dahil kinukontra niyo na yung Biblia? Sabi nga, yung isang sharing nung mga nakaraan doon sa upper room, sabi niya, pag ang congregation ay lumagpas na ng 120, mag-question na kayo. Kasi yung sa upper room, 120 yung sama-samang nananalangin doon. So, makita natin, hindi doon sa rami, hindi doon sa ganda, hindi doon sa kung sino yung uma-attend sa church na pagka, si ganitong artista, si senador ganito, nandito sa amin. Anong magagawa ng senador nyo? Anong magagawa ng artista nyo pagdating sa kaligtasan ng inyong kaluluwa? Wala. So, for Jacob, his twin brother, by election and predestination, through foreknowledge, the spiritual believer. Siya yung spiritual believer. At sa panahon natin, tayo yun mga kapatid. We are the spiritual believer. It is us. We came into this world as spiritual man to represent the spiritual people, and we had a spiritual discernment of what is right and what is wrong. We feel the sense of belonging only with the Word of God, and it is revealed to us yun ang kagandahan. Kampante tayo dun sa salita ng Diyos, at ito ay hayag sa atin. Mahirap yung kampante tayo sa salita ng Diyos, at hindi na ako alis dito katulad nung kasiring namin na Fort Watts. Tatayuan ko na to. Susundin ko na yung aming apostol. Dapat hindi tayo sumunod sa apostol nila, kundi ang sundin natin yung salita ng Diyos. Mabuti ko ang sinusunod mong apostol, yung si Apostol Pedro o si Apostol Pablo, ay nangamatay na nga sila. Sino pa susundan nating apostol? Mabuti yung apostol na yun ay talagang napapaloob sa salita ng Diyos. Okay, walang problema. Pero paano kung hindi? Paano tayo makakasiguro? So kailangan magpaloob na tayo doon sa sigurado natin dito sa salita ng Diyos. Huwag tayong lumabas. Huwag tayong gumawa ng sarili nating apostol na, ito si apostol. Sige, nakarinig ka ng liwanag katulad ni Apostol Pablo. So, hindi natin minamali yung mga kapahayagan. Subalit, makikita natin ang kapahayagan pag hindi ito nagdadovetail sa salita ng Diyos. Hindi nagdadovetail sa written word. Kalimutan natin ito, hindi ito sa Diyos. So, ito ang pagkakaiba ni Esau at ni Jacob. Esau has the carnal revelation, but Jacob has the spiritual revelation. That is why he knows kung ano yung dapat niyang kaunawan. At kung tayo ay may spiritual na kaunawaan sa salita ng Diyos, we have also the spiritual discernment of what is written and the unwritten word of God. Which is, the unwritten which is in line with the word of God. Kasi minsan namimiss ko tayo na pag sinabi natin unwritten, tayo na lang ang gumawa ng sarili natin. So mga kapatid, hindi natin dinadala sa ganung mga pagkakataon. Excuse me. So ang unwritten word, it is the revelation coming from God that telling every written scripture upang lalo tayong humawak sa salita ng Diyos. At lalong ma-reveal sa atin yung ating kaligtasan hanggang dumating ang pag-agaw. And if we understand the spiritual revelation of this end time through the message of His prophet, we are the church of the living God, which is built upon the revelation of our Lord Jesus Christ. Pansinin niyo mga kapatid, how did Abel offer unto God a more excellent sacrifice than
Cain. Kung hindi ito spiritually revealed sa kanya. So he knows what is the excellent sacrifice, and it is revealed to him what is the required sacrifice. So, there are two spirit controlling with them. At alam natin kung sino ang kanilang mga ama. Yung isa anak ng righteous, yung isa anak ng wicked. And in every action and reaction, there is a spirit behind. So, kailangan malaman lang natin sa sarili natin kung sino yung spirit na may control sa atin. Kaya nung nabasa ko nga yung Facebook messages na naka-print ni Brother Ferdy, kitang-kita mo ang espiritu, mga kapatid. Dalawang espiritu ang mangungusap. Makikita mo kung saan espiritu yung isang espiritu o yung isang kapatid, kung ano yung espiritu nagmamanifest sa kanya. Kaya, tayo bilang tunay na mananampalataya, spiritual believers sa salita ng Diyos, hayag sa atin kung ano talaga, kung sino talaga ang ating Panginoong Kristo. Kaya nung tanongin ni Jesus Christ si Peter, Matthew 16:14 hanggang 17, and he said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets. And he said unto them, but whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonas, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So that is spiritually revealed sa kay Peter. Because it's not through flesh and blood, it is not written, mga kapatid, na binanggit niya yung mga bagay na dahil nabasa niya. It is revealed by His Father in heaven. So, alam natin, our Father is Spirit God. So, nandun yung connotation na spiritually revealed kay Peter dahil siya ay tinawag ng Diyos. At tayo man, marireveal sa atin ang mga bagay na ito dahil tayo ay tinawag din ng Diyos. So Peter never learned it through any intellectual education program, but our Father which in heaven, ito yung nag-reveal sa kanya. And the spiritual church, through the guidance of the Holy Ghost, is having the same spiritual understanding, and without hesitation we can say, thou art the Christ, the Son of the living God. At ano ang magiging service, ano ang magiging reaction sa atin ng ating Panginoon sa Kristo pagka yun ang dineclare natin? And I say, sa Matthew 16:18, and I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So the end time church, the mystical body of our Lord Jesus Christ, will be built upon the rock. And that rock is the revelation of who Jesus Christ is. So the church is built upon the revelation of who Jesus Christ is. The mystical body is not built on the written word, but the revelation of that written word. Doon nakatayo ang church ng Diyos. Amen. Ang church ng ating Panginoon sa Kristo. Ang mystical body ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya, doon sa Matthew 16:19, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind in earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose in earth shall be loosed in heaven. Kung si Peter, mga kapatid, ay nabigyan ng keys of the kingdom of heaven, do we have the same keys, mga kapatid? Do we have these keys to unlock the kingdom of heaven? Do we have the proper understanding of these keys? Do we have these unwritten keys? Because this is the revelation, mga kapatid. Literal lang yung sinasabi, pero kailangan makita mo kung ano yung ibig sabihin ng keys na to. So marami ito, hindi ito yung isa. Dahil kung narinig lamang natin ang salita ng Diyos at hindi natin ito naunawaan ayon sa gusto ng Diyos, we are lost, mga kapatid. Kaya dapat nating kauhawan ang mga keys na to. And it is our birthright to have this keys.
no matter what, we must have to have this case. And being a true born-again Christian, baptized in Jesus Christ's name, that will be the start of claiming of our birthright. At tayo ay naganap na sa mga bagay na yun. Naganap na natin ang mga bagay na yun. So, we are started on our way going to that predestinated kingdom of heaven. So, anong kagalakan mga kapatid at kapanatagan natin na nalalaman natin at nagbibigay ng kasiguraduhan sa atin that we are the sons and daughters of God. Because we are born of the Spirit of God. Dahil naganap natin yung tamang bautismo. Kasi kung written lang yung ating susundin, without the unwritten word, we are lost. Dahil hindi natin magaganap ng tama, ang unang hakbang bilang isang Kristiyano, ito ay ang tamang bautismo. So for Jacob, birthright meant so much for him, but the birthright meant nothing for Esau. Frankly, sabi nga ng ating brother, frankly speaking, he despised it for a pot of pottage. Doon sa lang, isang mangkok lang na pagkain. Because it didn't mean anything. Wala sa kanya ito. And still today, his children do the same thing. The carnal believer still despises the birthright. And that birthright, alam natin, it is the Holy Ghost. So, kaya kailangan talaga natin yung baptism in Jesus Christ's name. Dahil may kaloob yun na Espiritu Santo. So, kung masusunod natin ang tama ang salita ng Diyos, eksakto nating magaganap. At ito'y hayag sa atin dahil naganap natin ang tama. So, marami talaga ang hindi nakasunod sa tamang bautismo dahil hindi sila nag-claim ng birthright nila. And for Jacob, now we find that birthright, ito ay talagang napakahalaga sa kanya. Kailangan niyang makuha ang mga bagay na ito. No matter what, no matter how, kailangan makuha niya ang mga bagay na ito. To obtain, sabi niya, he is willing to give anything and sell anything to have that birthright. That is the attitude of every man and woman ordained to this eternal life. So, the carnal mind wants God to bring the birthright to their level. For us, the true born-again Christians, we meet Him on God's level. Kasi gusto nilang i-downgrade. Ang gusto natin, doon sa level ng Diyos. Hindi i-downgrade natin. So, we don't care what we have to do. We don't care what we have to act. We don't care what we have to say. As long as it is the will of God, at ito ang tamang kapahayagan at nagdadabdil ito sa lahat ng written word. So, the unwritten is conforming with the written word. The only thing we have in mind is we want to have it, not because of the money, not because of the popularity. It is more than my job. It is more than my family. It's more than my friends. Let me have my birthright. Kailangan makuha ko ang birthright na ito. Right, amen. We don't care what we have to pay. We want to meet God on His requirement. Amen. Even if it is paradox to everybody, even we are acting like a fool. Kasi maraming, naman yung mga sabi nga, lagpas na naman kayo dyan sa Biblia. Sumubra na kayo sa revelasyon ninyo. Baka lumagpas na kayo sa langit. So we don't care regardless of anything. We want that birthright. Amen. The main thing is to get that birthright and that who we are is spiritually minded people. Yun, pag tayo spiritual, iba yung kinauhawa natin. Hindi yung sanlibutang ito, hindi yung dun sa Cornish, hindi yung dun sa Ramada, hindi yung dun sa mga pagpapasyal natin sa mga gandang pupunta tayo sa mga bagay na ikaaaliw ng ating katawan. Ang gusto natin ay yung ikaaaliw ng ating kaluluwa. Amen. And as soon as we got it, it will settle in our whole being. Papasok ito sa atin. And we will come to the crossroad of our life. We will have to separate ourselves from this world. Just as Jacob had to do after getting that birthright. Kasi rin yun, nung nakuha ni Jacob ang birthright, ang pinersecute na agad siya ni Juan. Hinahanap na siya ni Esau. Kailangan, pero tinulungan siya namin. Sige, umalis ka na. Pumunta ka doon sa ganito lugar sa aking kapatid. So, we have to separate mga kapatid. And getting the birthright, it means walking alone. Your family may condemn you.
Your friend is start to avoid you, and your neighbor will ignore you. Nangyari na ito sa atin, at ito ay nangyari sa akin, mga kapatid. Talagang hindi ako pinapansin ng aking mga kapatid. Kasi, paglalapit lang ako sa kanila, alam nila ang ibubuko ko ay salita ng Diyos. Kaya nung sabi nga, huwag mong itapon ang perlas sa swine. So sayang ang salita ng Diyos. So, we don't care to walk alone. If anybody, nothing had to do with us, as long as we are walking with God, we are our own way going to heaven. So we are the sons and daughter of God. We are having this birthright, and we are led by the Holy Spirit, and we can walk in the Spirit. Hallelujah. So, as a son and daughter of God, we are walking always in a full revelation, full spiritual revelation, dovetailing our lives in written and unwritten words, always walking in the beautiful light of right revelation. Unlike Esau, he is a carnal, like the word, so walang pagkakaiba sa kanya. But when God sent His prophet, expect natin magkakaroon ng revival. Kaya in every revival, sabi nga, it produces twins. Kaya lumalabas si Esau at si Jacob, si Abel at si Cain, andyan si Jesus at si Judas, andyan si Ismael at si Isaac. There will be a bunch of carnal and spiritual believer. And the carnal believer begin to think, well, this guy is too deep. Talagang sumobra na sila, wala na sila sa Biblia. Kasi hindi nila maabot yung lipad ng agila. So, sasabihin nila, it's better we have to separate with them and go back to our intellectual part. They don't want a pastor that will speak to them with, they want only a pastor who will speak to them with pleasant things. Yun ang gusto nila. They don't want a spirit-filled pastor that will obey the Holy Spirit from the platform, just preach the word and tear you out within His word. Yung God's word, it is very powerful, mga kapatid. Discerner yan. Two-edged sword. Kaya makikita mo, mga kapatid, sabi nga sa John, sabi nga ni John, sa book of Matthew 3:10, and now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore, every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into fire. Most of the church today will not come unto spiritual revelation. That will lead them to the truth behind the Word of God, reading the Bible literally and intellectually, which bringeth not forth good fruit. Ang pagsunod nila ay hindi nakalulugod without spiritual revelation. Paano natin masusunod ang isang utos kung ito ay hindi spiritually revealed sa atin? Kaya, katulad nga, parati natin example itong baptism. You will not go the right baptism without the spiritual revelation. Kailangan mayroong magbabahagi sa iyo na ito yung tama. At ito ay mauunawaan mo din na ito yung tamang dapat sundin. So, Matthew 28:19, Acts 2:38, ano yung in between the line? It is the revelation. Para masunod mo ng tama ang tamang bautismo. So, we have heard the word, we have to receive the word in God's understanding so that we can act on it rightfully. The unwritten word, which is the rock of revelation, connecting or dovetailing the written word to act it rightfully. So, there's so much written words which needed revelation. So, maraming mga bagay sa Biblia na kailangan magkakaroon ng spiritual revelation. At alam natin sa Amos 3:7, hindi ito dadalhin ng ibang tao, kundi propeta ang gagamitin ng Diyos upang
maghayag ng kanyang mga lihim. So, tingnan niyo mga kapatid, yung 7 church ages. Sino ang makakapagpaliwanag nito? The 7 seal, the 7 thunders, 13 silence in heaven. Sino ang makakapagpaliwanag ng mga bagay na ito? Yung ministry ng 4:5 and Revelation 10:7, ito yung magbibigay ng bagay na ikasasakdal ng iglesia. Yung nabasa kong isang pinost ni Brother Hilbert, yung written word and unwritten word. Kaya, paano? Sino magpapaliwanag itong concept ng 7 dimension? 5 times coming Elijah na pinagsiringan natin kagabi. The triples and who is Melchizedek, kailangan mahayag sa atin ng mga bagay dito para maunawaan natin kung ano talaga yung gusto ng Diyos para sa atin at yung hiwaga ng Diyos na pag naunawaan natin, ito yung eksaktong salita ng Diyos. So God using His prophet of this end time, the message is spiritually revealed to this end time prophet, and this revelation are the main difference between the carnal denominational churches and the end time churches, which is the spiritual church, the body of our Lord Jesus Christ. Yun ang pagkakaiba, the spiritual revelation. At ito ay nag-umpisa pa, simula pa nung kila Cain at Abel, nagsimula pa ito nung kila Isaac, Ismael, kaya Esau and Jacob, kay Jesus and kay Judas. All along the line, goes fighting always with each other. Hindi magkakasundo mga bagay, ang mga ito. Spiritual cannot mix with the carnal. So, two spirits warring against one another, and we have plenty of it in the churches. The carnal church and the spiritual church, both claiming they are holding the truth. So, tingnan nyo ha, hindi magpapatalo yan. Mas maapang pa yan, mas mabalasik pa yan, mas matapang pa yan, na mag-declare na kami ang nasa salita ng Diyos. Kami ang tama. 1 year pa lang kami, 15 years ka na, kami ang tama. So, makikita mo mga kapatid kung anong espiritu behind. So, darating ang oras mga kapatid, mahayag ang bawat espiritu. Kung ito ay sa Diyos, o kung ito ay sa dyablo, darating din ang oras ng paghihiwalay. When Abraham and Lot started to find a city whose builder and maker is God, Lot was a carnal character. And Abraham was a spiritual man. That is why there always comes a time for separation. God always has a great purpose for this separation, mga kapatid. Ano yung purpose niya? Sabi niya, tulad ng pagkakahiwalay ni Lot at ni Abraham, to bless the spiritual. Kailangan magkaroon ng paghihiwalay to bless the spiritual. So, hindi mabibilis ang spiritual na tao pagkasama niya ang karnalidad sa tao o yung kanyang karnalidad na karakter. So, Abraham and Lot has to be separated before God could bless Abraham. Abraham has to separate to obtain the promise at tayo man mga kapatid, ganun din. Kailangan humiwalay tayo sa mundong ito. Sa mga kalakaran ng mundong ito, nandito tayo, physically, hindi na tayo pwedeng humiwalay. Ang paghihiwalay natin, maaaring kung sa kamatayan natin, mahiwalay na tayo sa sistema. Subalit, yung kalakaran sa spiritual na bagay, doon tayo humiwalay sa kanila. So, we being spiritual, we have to separate ourselves for the things of the carnality of this world, and the carnal can associate with the spiritual, and vice versa, spiritual can go along with the carnal. So, pansinin niyo mga kapatid, nung pupuksa ina ang Sodom and Gomorrah, did you notice carnal condition of Lot, a lukewarm church member, sabi nga nating prophet. Nung pupuksa ina ang Sodom and Gomorrah, kailangan makarating sila sa bundok. But his carnal mind was so straight, dito na lang kami sa city. Yung malapit, yung maliit na city, sa Suwat. Alam natin ang lugar ni Lot ay nasa kapatagan. It is the plains of Jordan. But the angel messenger want them to go to the mountain, which we can type the mountain as the higher revelation. Dahil doon ang tunay na kaligtasan. Alam ni Lot, mga kapatid, si Abraham nandoon sa bundok naninirahan sa tent. Subalit, hindi niya sinabi sa angel, angel, dalhin mo kay uncle, kay Abraham. So, Lot still didn't want anything to do with Abraham. The same way,
as it is today, mga kapatid. No matter what you do, carnal can't associate with the spiritual. You cannot mix oil with water. So, we've got to walk with Christian. We cannot walk together unless we agree each other. And we agree first with Christ. And every man agrees in Christ will agree with us. Kaya huwag tayong mag-alala, mga kapatid. Kung may paghihiwalay, there is a great purpose. God don't want a compromiser when it comes to His Word. God don't want His church to look like the world. God don't want to act His church like the world. There is no place of compromising, and the carnal church always want to mix. But God wants a separation from this world. And His Word, in the world, His Word is the separator from the world. And this separation always comes in every revival. God will send His message through His prophet messengers. When there is a message, there comes a conflict. There comes a friction. And in every church ages, there is always a separation. And we as spiritual people also want a separation. Because we as spiritual church of this end time, hear the Word of God, receive it because we know it from God, and acting exactly what God really wants us to do. So mga kapatid, because it is spiritually revealed to us how to rightly divide the Word of God through the Holy Ghost inspiration, and made us able minister. Sabi nga dito sa 2 Corinthians 3:6, who also had made us able minister for the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. So, makikita natin mga kapatid, the written and the unwritten, it is always dovetailing. Pag hindi nag-dovetail, iwanan nyo yung unwritten. So, we know, faith is cometh by hearing, and hearing the Word of God. When we heard, then, tinanggap natin dahil naunawaan natin. Because we know it is coming from God. Dahil alam natin, it is always dovetailing to every written word of the Word of God. At mas nauna natin kung ano ang ibig sabihin ng nakasulat sa Biblia, because we are getting inside the scene. Parating nga tayo nung nag-sharing tayo, ganun pala ang ibig sabihin. Kasi ipinapasok natin yung sarili natin doon sa scene kung ano ang nangyayari nung nag-uusap ang Panginoon sa Kristo at ang mga apostol. At ito ay pinapakita sa atin, mga kapatid. So, the only key is to humble our heart. Aminin natin na wala tayong alam at humingi tayo lagi ng kaalaman sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Walang hindi gagawin ng Diyos kundi ipaunawa niya ang Kanyang mga misteryo, at doon magaganap natin ng tama ang Kanyang mga banal na salita. Mga kapatid, the prophet of this end time shared one vision. It's about doon sa pusa na natutulog sa unan. Hinihimas niya at ito ay yung parang ang sarap ng tulog na gumaganon siya. Sabi niya, he thought he is the cutest little fellow, and he noticed above him is he had a name. Sabi niya, napakagandang pusa, napaka-cute. Yung bang talagang maiinganyo ka at may pangalan. Sabi niya, and the Spirit told him, rake him back the other way around. And then when he raked him back the other way, you will hear all the snorting and squalling. His green eyes, sabi niya, his green eyes shining, he was the horriblest looking monster I ever seen. So, makikita natin sa panahon natin ngayon, hindi na ito yung panahon ng himas-himas, mga kapatid. The church, as a mixer, they want a pastor who will not be hard on them. And tell them good things upang hindi ma-offend ang mga brothers and sisters. Okay lang, Brad, basta magkakasama tayo. Makinig lang kayo at magbigay lang kayo ng offering, okay na yan. And the congregation just go any way they want to dahil himas-himas lang ang pastor nila. But here,
ang himas dito ay hindi pa ayon sa gusto mo, kundi kung ano yung ayon sa salita ng Diyos. At ito ay napakasakit, mga kapatid. Ayon sa tama at totoo lamang. So, we need a spirit-filled pastor na nagsasabi kung ano yung katotohanan ng salita ng Diyos. Salamat at binigyan tayo ng isa. Dahil, the resurrected life of Jesus Christ, ito yung maglilinis sa atin. At ito yung pinipreach ng totoong sinugo ng Diyos upang mangaral ng salita ng Diyos. Kahit na masaktan pa ang kanyang congregation, basta't ito ay ikatututo at ayon sa salita ng Diyos, at ito ang gusto ng Diyos, kailangang masabi niya ito at maituwid ang pagkakamali ng congregation. Amen. So we need a strong wine that makes us new creatures. Hindi yung himas na parang sa baby. The real servant of God will tear our skin off, sabi nga ng ating propeta. He will shake you with the word of God. Amen. He will tell you what is right and what is wrong, kahit na ito ay maging dahilan hindi ka magbigay ng love offering mo. He will stand and tell the truth of the word because he was ordained by God. And now, in this end time, there is a shout. Sabi nga sa Matthew 6:7, and at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. And all those virgins arose and trimmed their lamps, and the foolish said unto wise, give us your oil, for our lamps are gone out. So, there's a cry. Christ is a message. It is to preach the gospel of salvation for His people. At kung narinig nila ang salita ng Diyos, tinanggap nila dahil revealed sa kanila na ito ang salita ng Diyos at nagkaroon silang pagtupad na tama dahil sinunod nila ang tama. Tayo ba ay saan kasama? Sa wise virgin o sa foolish virgin? Naunawaan ba natin yung sinabi ng cry o naunawaan natin yung sinabi ng cry ayon sa ating pangunawa? O naunawaan natin ayon sa sinabi ng Diyos? So, are we the wise virgin or the foolish virgin? Do we follow the angel messenger instruction to go to the mountain of revelation, or do we stay in the plains of understanding? Kaya simula pa ng unang panahon ng iglesia sa Efeso hanggang Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea, nagkaroon na ng revival at nagkaroon na ng paghihiwalay. Dahil nagkaroon ng tamang revelation upang makalabas ang mga hinihilang ng Diyos. Sabi nga doon sa Revelation 18:4, and I heard another voice from heaven saying, come out of here, my people, and ye not be a partaker of her sin, and that ye receive not of her plagues. At sa panahon ng church ages, mga kapatid, narinig ng pinili ng Diyos ang mensahe ng pagtawag. Kaya lumbas sila sa kanilang kulungan at hanggang ngayon patuloy na tumatawag ang Diyos ng kanyang mga hinirang. Maaaring merong nakarinig at lumabas, merong nakarinig at natili. Dalawa lang ang ibig sabihin nun. Dalawang espiritu ang nangungusap. So, ano ang sabi ng ating propeta sa panahon ito? Kinapipaste ko yung sinabi ng propeta. Sabi niya, and God in this last day is calling those people out. Methodists, Baptists, Presbyterians, let me tell you, Pentecostal friends, sabi niya, you'd better get on your toes, for God's able of this stone to rise children unto Abraham. God is going to move. He's going to have a church without spot or wrinkle. Amen. He's going to have something he can put his hand on and say, they are mine. That's my church. That's my people. Have you beheld my people? Like he said to Job, there is none like them on earth. They are perfect. Amen. Certainly, they live for me. They don't care about the things of the world. They settled that a long time ago. I can tell this one, go, and he will go. And this one, come, and he will come. Amen. And you know, you cannot have this. Sabi niya, and you know, you cannot have this. You cannot understand it until it's revealed to you. The whole thing is built on spiritual revelations.
You got to hear and then recognize and then act. It is revealed to some and not to others. So marami ang nakarinig, subalit konti lamang ang nakaunawa, mga kapatid. Tulad ng pagtawag kay Apostol Pablo sa daan ng papuntang Damascus. Ang liwanag ay nangusap at narinig din nila ang liwanag. Subalit si Apostol Pablo lamang ang nakaunawa ng salita ng Diyos. Sa panahon natin, sa huling panahon ito ng Iglesia, halos lahat ay nakakabasa na ng Biblia. Dahil ito ay laganap na sa World Wide Web. Maging ang sa mga messages ng prophet of this end time, sa mga spoken word messages na available na rin sa internet. Lahat ng bumabasa nito, dalawa lamang ang patutunguhan. It's either to read it spiritually and read it carnally, intellectually. Reading it spiritually, God will reveal it to you. Reading it carnally, intellectually, Satan will control you. So, dalawa lang ang pupuntahan mo. So, sabi nga, dito sa sinabi ng ating propeta again, sabi niya, now we find out that these revelations come, and a man hears it, he recognizes it to be God, then he acts on it, the carnal mind hears it, and he said, foolishness, and walk away from it. So, it's foolishness do sa mga hindi nakaunawa. Marami talagang tatalikod sa mga revelations panahon natin ito, mga kapatid, dahil hindi ito marireveal sa kanila. There is a spirit behind. Again, it will be paradox to them. Because sabi nga sa Matthew 22:14, for many are called, but few are chosen. Kaya wag nating ipagmalaki o wag nilang ipagmalaki na marami sila. Sa kukunti nangungusap ang Diyos, hindi sa marami. Imagine mga kapatid, sa panahon ni Noah. Kaya kanina nga yung exhort, yung si Noah, si Elijah, talagang normal na nagiging halimbawa. Dahil alam natin na ito yung nakasulat. Subalit, kailangan doon sa nakasulat na yun, makita rin natin, ano bang ibig sabihin, bakit laging sinasampit natin si Noah? Ano ba yung meron si Noah? Ano ba yung meron si Elijah? Ano ba yung meron si Moses? Sabi nga, imagine mga kapatid, way back in the Bible, Noah was there in the field. He heard the voice of God. Noah, uulan, lulubog ang mundo ng tubig. Gumawa ka ng arka. I will destroy the weakness of this earth. Kailangan matapos na to. Kung nanatili si Noah doon sa nakikita niya, sa kapanahonan niya, yung regular na nangyayari na hamog lamang ang tumabasa sa lupa. Hindi niya susundin ang voice ng Diyos na narinig niya. At sasabihin pa ng iba, Brad Noah, ito nakasulat po. Walang ulan sa Genesis 2:5 hanggang 6. Walang ulan. So kung yun ang pinananghawakan niya yung written, pero may nangusap sa kanya. May nagre-reveal sa kanya. So when Noah revealed the Word of God, when he heard the Word of God was revealed to him, and that instruction is coming from God, and he began to act on it, at gumawa siya ng arka. Kahit na siya ay pagtawanan pa ng tao, kahit siya ay kutyain ng tao at sabihan na, uy, sira ulo to. Wala na ito sa hulog, wala na ito sa kanyang pag-iisip. He just carry on to act on the Word of God. He was positive that he heard. What he heard was the Word of God. He recognized, he heard it and he received it, he recognized it to be God. And he acted immediately. And it came to pass because God said so. So, tayo mga kapatid, we as real believer, we hear the Word of God, we recognize it to be the Word of God, and we acted on it. That is why we are here. Bakit tayo magtsatsaga dito? Bakit tayo mananatili dito? Kung ito hindi hayag sa atin, kung hindi hayag sa atin ang pananampalatayang ito. So, it came to pass mga kapatid. Alam natin na tayo yung mga ligtas. So, sa panahon ni Moses mga kapatid, one time he acted in his own intellectual way. Isa siyang aral na tao, siya dapat ang papalit kay Paraon. He know and it is written na magdadala ang Diyos ng deliverer. And he acted on his own carnal way at nabigo siya. The result of his carnal action, wounded Egyptian. At ang masakit pa nito, itinapon siya sa ilang. And after 40 years, doon lamang ulit siya tinawag ng Diyos. Pansinin niyo mga kapatid. At sabi nga ng propeta, alam niyo ba na si Moses is a missionary, sabi niya.
At ang iglesia ngayon, before sending man to mission work, the church will send him over to a psychiatry. Kaya papadala siya sa psychiatrist, sabi niya, to see if he got enough mental power and right attitude before he can go over. Sabi niya, psychiatrists don't call men. God calls men, hindi psychiatrist. So ang Diyos ang nagbibigay ng mensahe sa tao, hindi ang tao ang nagbibigay ng mensahe sa tao. At sa gabay ng Espiritu Santo, hindi sa gabay ng psychiatrist. So, man hears the word of God, he recognizes to be God, then he act on it, and God send him on his business. Sabi nga, just like the traffic enforcer, kung gaano kalalaki yung mga trailer truck, he has the badge to stop and let go those vehicles. Because he is on government business. Sabi niya, we, as a sons and daughter of God, we are on God's business. Amen. Praise God. Sabi niya, we are more able to do it. We have a more able badge, a Holy Ghost badge. Sabi niya, we got all the right way, whether they want to recognize it or not, we got the full right of way. The Holy Ghost, the Holy Spirit, give us the right way to share the Word of God. That is how it revealed to us. Kung paano na-reveal sa atin, na-share sa atin, tayo ay merong go signal sa Diyos na share natin ito dahil ito ang tamang salita ng Diyos. So, nag-umpisa ito parati sa tamang bautismo. So, sa panahon ni Caleb at ni Joshua, mga kapatid, pansinin nyo, yung 12 tiktik sa Kanaan, napatunayan nila na totoo ang sinabi ng Diyos, na ito ay binubukalan ng gatas at ng pulot. Nalasap nila yung fruit of the land at nagdala pa sila ng patotoo. Anong sabi doon sa Numbers 13:23? And they came unto the brook of Eshcol and cut down from hence the branch which one cluster of grapes, and they bare it between two upon a staff, and they brought of the pomegranate and of the figs. So, nakita nila, talaga actual na nakita nila yung kondisyon ng lupa. Maaring yung 10 habang tinitikman nila yung pomegranate, yung fig tree, malalaki at malalakas ang makakalaban natin. Parang balang lang tayo sa kanila. Hindi natin kakayanin. Subalit yung 2 habang tinitikman siguro nila yung grapes, malalaki at malalakas ang kalaban natin. Subalit, akyatin natin paminsan. Kaya natin silang lupigin, sabi ng Panginoon. Ano, ganun ang pagkakaiba ng karnal at ng spiritual, mga kapatid. Yung 10 tiktik na takot agad sa malalakas at naglalakihang kalaban. At tulad sa panahon natin, very carnal yung tingin nila. Takot sila sa malaki at matataas na revelation, mga kapatid. Samantalang yung 2, kahit pa naglalakihan at nagtataasan, ang mga kalaban nila, hindi sila natakot dahil reveal sa kanila ang salita ng Diyos at hinawakan nila ang pangako ng Diyos. We are like Joshua and Caleb, mga kapatid. Sabi nga, do sa number 13:30, and Caleb still the people before Moses, nung nag-uusap-usap nila, and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. So we are more than able to have a real old-fashioned God-sent Pentecostal revival. God made His promise in the last days that He will pour out His Spirit upon all flesh. At nangyari na ito, mga kapatid. We can overcome the filthiness dahil we have that birthright, we have that Holy Ghost. We can overcome the filthiness of this world because we have the spiritual understanding kung ano yung plano ng Diyos para sa atin. We just stick up our chest, look up. Huwag na tayong tumingin sa kaliwa o sa kanan. We are going up. We are marching up to the cloud, mga kapatid. Una, lumabas tayo sa pinanggalingan nating mga reliyon. Pumasok tayo sa salita ng Diyos. Naghintay tayo at ang hinihintay natin, aakyat na tayo papunta doon sa palapaan. Kailangan mawala na tayo sa mundong ito. Wala nang maganda dito sa mundong ito, mga kapatid. Sobra nang sira ang mundong ginagalawan natin sa panahon natin ito. Ang sakit dito sa mundo ay laganap na. Maging ito man ay spiritual,
maging physical na sakit at lalo tigit mga kapatid sa spiritual. May nagbanggit nga kahapon yung sakit na galing ng Saudi na talagang mas matindi. Kung ano-anong mga sakit ang lalabas ngayon, mga kapatid. Subalit, it is a sign na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Talagang napakarami ng klase ng sakit dito na talagang hindi mo na ma-explain kung bakit nangyayari yung mga bagay nito. But isa lang sa spiritual, isa lang ibig sabihin nito. Malapit ang dumating ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi nga doon sa Psalm 81:16, He should have fed them also with the finest of the wheat, and with honey out of the rock should I have satisfied thee. Sa panahon ni David, nung siya ay nagpapastol, mga kapatid, may daladala siyang maliit na lalagyan ng honey. May honey siyang daladala. Sabi niya, during the time of David, there is a honey in the rock. Sabi niya, the shepherd used to have little strip of bag. They carried some honey, and when the sheep would get sick, they will put the honey on the limestone rock. At pagka nilagay niya ron, yung may sakit na sheep, ililik niya, ihimurin niya yung honey dahil matamis yun, at makukuha rin niya yung limestone rock. Yung makakasama, at yun ay magkakaroon ng healing sa kanya. So nakita ko may healing property pala ang limestone rock. So kaya binabagay ka para yun kainin, yun ang ihimurin ng sheep na may sakit at mahihil siya. So now what we need, a little scrip of bag full of honey, and we must put the honey on the rock, and that rock is Jesus Christ, to heal our spiritual diseases. And putting honey on the rock, all our sicknesses will vanish. Sabi nga sa Revelation 10:9, and I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. So the honey is the written word of God, sweet in our mouth, but bitter in our belly. And rock is the unwritten word of God, the revelation of that written word. Honey plus rock, healing. Written word plus unwritten word, salvation up to rapture. So, He is our great healer. Healer, physically, spiritually, we are going to rapture, mga kapatid. So, nung panahon ni Elijah, nung mag-showdown sa Mount Carmel, gaano ba siya kasigurado sa gagawin niya? Isa laban sa lahat. Subalit, alam niya, sigurado siya kung ang gagawin niya. He knows what to do because God told him so. Not his intellectual understanding, na katulad ng mga nagsusugat na ng mga katawan nila, hindi pa rin bumababa yung apoy. O baka yung Diyos nyo namamasyal o natutulo. Lakasan nyo pa, baka hindi makarating. So, sabi niya, bigyan nyo ko ng tubig, punuin nyo pa ng tubig yung aking alay. Because he heard the word of God, he is very sure. He recognized that is the voice of God, and he acted without hesitation, and it came to pass. Bumaba ang apoy, nasunog ang kanyang alay. Alam niyo mga kapatid, minsan nang sumulat ang propeta, may sumulat sa ating propeta. Normally kasi may mga pagtanggap siya ng mga sulat na nagtatanong o humihingi ng prayer o may mga pinapabless na yung mga part ng mga panyo. May nagsulat sa kanya. Sabi niya, alam namin na ikaw ay propeta dahil sa healing, dahil sa discernment. Accept din nila na prophet ang ating kapatid na propeta. But your teaching is horrible, sabi niya. At sabi niya doon sa sumulat, alam mo kapatid, hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng propeta. Sabi niya, propeta, he is the interpreter of the divine word. So, on this fourth Elijah of this last church age, the Laodicean church age, nagmensahe ng mga kapatid. God vindicated His powerful ministry, and He is the prophet of this end time, vindicated.
yung sinasabi natin sa Revelation 10:7. In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had to declare to his servants, the prophet. So, sa mga mensahe ng propeta na naging revelation sa written word at naging paliwanag niya sa question and answer, ito yung sinasabi nating unwritten word. Ngayon, kung meron mang tao na magsasabi na ito yung eksakto, ito yung tama, ito yung ibig sabihin ng propeta, sino bang paniniwalaan natin? Yung taong nagsasabi na yun o ang propeta ng Diyos? Ang propeta ang papaniwalaan ko, hindi yung taong yun. Laganap ng Espiritong ito mga kapatid, at dapat ito'y pag-ingatan natin. Kung paanong nagmataas at nagmalaki rin sila Miriam, na sinabi niya sa Numbers 12:2, and they said, had the Lord indeed spoken only by Moses? Had he not spoken also by us? And the Lord heard it. Narinig ng Panginoon. Kahit nasa puso siguro nila, bakit? Sa kanya lang ba nangungusap ang Diyos? Bakit sa akin ba hindi po pwede mangusap? Hindi po magre-reveal sa akin? The revelation already revealed to prophet. And kaya nga magkakaroon ng prophet, the primary prophet, at magkakaroon ng mga small prophets. Yung revelation na binigay ng propeta, major prophet, ito yung marireveal din ito sa kanila, maunawaan din, at ito yung magbabahagi sa congregation na ito yung ibig sabihin ng propeta. So, every word of God that we heard, do we have the understanding that it is coming from the Lord, from God? Do we receive it intellectually or spiritually? Do we acted on it wrongfully or rightfully? Dalawa lang lagi ang pupuntungan niya. Pero subalit mga kapatid, nakatutuwa ako at nagagalak na alam natin yung ating tinatahak. Sigurado tayo dun sa mga naunawaan natin at ito'y pinaniniwalaan natin, ito ay galing sa Diyos. Dahil walang kumukontra sa salita ng Diyos na nakasulat, lagi tayo nagkukonsult dito, kinukonsult natin para tumatag ang ating pananampalataya. Hindi natin kinukonsult ito para kutyain natin ang ating kapatid o pabulaan na natin ang ating propeta. So ang Diyos natin mga kapatid ay hindi nagbabago. Sabi nga sa Malakay 3:6, for I am Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. So, kung paano siya nagre-reveal noon, ay ganun din siya nag-reveal sa huling panahong ito. And He is using this end-time prophet. At yung sa Amos nga, na lagi natin sinasabi, surely the Lord will do nothing but He revealed His secret unto His servants, the prophet. Dahil sa propeta ng Diyos, we hear the word of God, we receive and recognize it's coming from God, then it is only the way we can rightfully act on it. Hindi natin masusunod ng tama ang isang utos ng Diyos kung ito ay hindi mahayag sa atin. Hayag kay John the Baptist kung sino ang magbabautismo ng apoy at ng Espiritu Santo. God spoke to him and shown him the sign. Ang babaan ng Espiritu na anyong kalapati, ito yung magbabautismo sa apoy at Espiritu. That's all he done. He heard the voice in the wilderness, he recognized it to be God, and acted on it, and he went baptizing Jesus Christ on the river Jordan. Even Jesus Christ himself, mga kapatid, when he was here on earth, I only do which my Father shows me. Sabi nga sa John 5:19, then answered Jesus and said unto them, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do, for what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. He heard Father speak, he know it was his Father, and he acted out just exactly what the Father told him to do. Same to us in this end time, mga kapatid. We heard, we received, and acted with the guidance of the Holy Ghost. We, as a spiritual church, we are in the closing of this end time.
we are heading towards our head, the coming of our Lord Jesus Christ. Nawa ang mga bagay nito mga kapatid ay maunawaan natin at huwag tayong maging ignorante. Mahayag sa atin ang hiwaga at pangako ng Diyos na tayo ay dadalhin niya patungo sa pag-agaw. Nawa mahayag ang mga bagay na ito not only in written word but also in unwritten word. And now it is written in our heart mga kapatid. So, yung last night na sharing nga, yung binagit ni brother doon sa 1 Thessalonians 3:13, yung kasama, bababa ang Panginoon, so, ang Panginoon kasama ng mga banal, nagkaroon ng sharing na talagang, yun ang naging unawa ko rin na, that is the time when Jesus Christ comes during the meeting in the air. Kasi kasama niya yung celestial body, yung Chopani body, kasama niyang bababa, para i-claim ng mga na body change. So mga kapatid, sabi nga sa, basahin ko ng buong 1 Thessalonians 4 hanggang 18, but I would not have to be ignorant, brothers, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as other which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So, yung dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with this word. So, comfort one another. Yung sinasabi nga nating kapatid na nag-exhort, comfort, ang salita, ginagamit natin for comfort para hindi idebate ang kapatid o kung sino man. So, God resurrect all the saints and give them a glorified body. Yung saints lang ang mare-resurrect mga kapatid. We are heading up, my dear brothers and sisters. So, God bless you and praise to our Father God in Jesus Christ's name. At hanggang dito na lang mga kapatid at nawa sa munting naibahagi, nawa ito ay magbigay ng konting kalakasan sa bawat isa sa atin at patuloy tayong magsaliksik sa salita ng Diyos, humawak sa salita ng Diyos at hingin natin ang mga revelation na ikatatatag at ikatitibay patungo sa pag-agaw mga kapatid. So magsitayo tayo at humingi tayo ng pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Praise God, hallelujah Lord God. Dakilang Diyos, muli Lord God, nagpapasalamat po kami sa patuloy niyong paggabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin, maging sa mga nakaraang oras sa pagbibigay niyo ng inyong mga banal na salita. Kung ako man po Panginoon Diyos ay may nasabi na hindi aayon sa inyong banal na salita Lord God, burahin niyo po sa isipan, sa puso at isipan ng aking mga kapatid, maging mga kapatid po nakarinig sa internet, Lord God. Kayo na po ang bahala, Lord God. Nag-humble po ako. Subject po ako for correction, Panginoon Diyos, kung may hindi man po ako, kung may nabanggit man po ako na hindi ayon sa inyong mga banal na salita, patawarin niyo po ako at patuloy po kong humingi ng tamang unawa na nanggagaling lamang sa inyo, Lord God. At sa patuloy na pagmamanifest na inyong mga banal na salita, alam po namin, Panginoon Diyos, na patuloy kayong mangungusap sa iglesyang ito at sa mga pinili niyo saan man panig ng sulok ng mundo. Tulungan niyo po ang bawat isa na mapuno na ang bilang ng mga hintil upang makaalis na po kami sa mundong ito, Lord God, at huwag niyo pong kakalimutan ang aming mga pamilya, Lord God, na malalayo sa amin. Ingatan niyo po ang bawat isa, maging ang aming mga mahal sa buhay na nahihirapan po, Panginoon Diyos, na makaunawa at makatanggap ng inyong mga banal na salita. Kung sila man po ay bahagi ng katawan ng aming Panginoon sa Kristo, nawa, Lord God, mapuno na po at maunawaan din nila at makalapit nila at maganap nila ng tama ang mga written word. At ito po, ang mga kaunawaan na ito ay ang unwritten word na ang revelation ay binibigay niyo sa huling panahon ito, Lord God. Muli, O Ama, salamat, Panginoon Diyos, at patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat, Lord God. Kayo na po ang bahala sa bawat isa. Salamat po, Panginoon Diyos, sa kagalakan na ibinibigay niyo sa bawat kapatiran, Lord God, sa mag-sharing na nangyayari, Panginoon Diyos. Nawa kayong patuloy na mangusap at maghayag pa kayo, Panginoon Diyos, ng mga salita niyo sa ikatitibay at iktatag ng iglesia ng aming Panginoon sa Kristo. Binabalik namin ang pinakamataas na pupurit pagsamba, pagdakilang ito, Lord God, sa matamis na pangalan niyo, bugtong na anak, aming Panginoon sa Kristo.
Amen, Lord. Tayo po ay dadako na po sa pagtatapos ng awitin.